Ang ika-11 dimensyon, 11th dimension, ang pinakamataas na teorya ng lahat. Kung ang 10th dimension ay ang pagsasanib ng lahat, ang tanong ngayon, bakit sinasabi ng science na may ika-11 pa? Kung tapos na ang lahat, ano pa ang idinadagdag? Dito nagtatagpo ang science at filosofiya sa ika-11 dimensyon. Part 1, bakit may 11th dimension? Sa physics, lalo na sa M-theory, lumabas na hindi sapat ang 10 dimensions para ipaliwanag ang lahat ng puwersa ng kalikasan. Kailangan ng 11th dimension para mapag-isa ang gravity, electromagnetism, strong force, weak force. Ang ika-11 dimension ang framework kung saan umiiral ang lahat ng string at brain. Part 2, brains at multiverse. Sa 11th dimension, ang ating universe ay parang membrane, brain. Lumulutang ito sa mas mataas na espasyo. May iba pang brains, iba't ibang universe. Ang banggaan ng brains ay posibleng dahilan ng Big Bang, pagsilang ng mga universe. Ibig sabihin, ang ating realidad ay isa lang sa marami. Part 3, lampas sa oneness. Kung ang 10th dimension ay oneness, ang 11th ay istruktura ng oneness. Hindi lang iisa ang lahat, kundi may lohika kung bakit iisa. Parang musika, 10th, at musical note system, 11th. Ito ang antas kung saan ang lahat ay may anyo pa ring matematika. Part 4, kaya ba itong marating? Sa totoo lang, hindi pa. Ang 11th dimension ay hindi pa napapatunayan, hindi pa nasusukat, ngunit mathematically possible. Ito ang hangganan ng modern science. Ending, mensahe, kung may 11th dimension. Hindi ibig sabihin na maliit tayo, ibig sabihin lang napakalawak ng realidad at ang pinakamahalaga, sa gitna ng 11 dimensions, ikaw ay may kamalayan. At ang kamalayan, ang tanging bagay na kayang magtanong kung bakit may lahat. Salamat at umabot ka hanggang dito. Sa next video natin, recap natin lahat, first dimension hanggang 11th dimension.